Sa ganyan sa pamilya, halimbawa, I'm the breadwinner. Do you have conditions? So parang, ako okay lang ako magtrabaho, okay lang ako walang tulog, pero kuya, ate, or your 8 younger siblings, pero tapusin niyo ang pag-aaral. Do you have conditions? For me naman po, because with my brother, he's not like a usual teen, or he's not like a teen that goes out and goes drinking and stuff like Hindi that. siya mahilig. He's introverted. He's very introverted, he's very nice, and he's gifted, like very smart. He learned how to play the piano by himself. Like, he's very smart po. Kaya there's no really strict conditions that you can't go out with friends. Okay. I'm usually pushing him to like make friends. I push him to try to dress this way or try to dress that way. But we do have conditions po na do well in school. Kasi from my past experience, may times din na hindi siya nag-aaral na mabuti, gano'n. But now po, nakikita ko na effort lang, kahit konting effort, just try your best talaga sa school mo. And that's okay with me na. Tama. Ikaw, Shuvi. Ano ako, Tito Boy, parang as a breadwinner, ang dami ko nang napagdaanan. Dumating ako sa point na naubos din ako. Oo. So pag ubos ka na pala, Tito Boy, dun mo marirealize na hanggang saan kaya mong ibigay, lalo na kung walang-wala ka na rin. Eh ayaw mo din, alam mo din kung wala ka, wala rin. Yung parang wala din akong backup, Tito Boy. So wala talaga akong choice but to win in life para manalo din yung family ko. So ngayon, na-learn ko na mag-draw ng boundaries para naman to sa kanila. And I'm building a house for them, make sure na they live a comfortable life. Pero I want them to really do their best sa studies nila. And I'm very strict as an ate, Tito Boy. Kasi tignan mo naman yung mga bata na yan. Oh. Cute! Maliliit pa talaga sila, Tito Oo. Boy. So as much as possible, gusto ko guided sila, hindi sila lumaking walang natatanungan, walang mahingian, nagugutom. Yun lang naman Oo. talaga yung priority ko, Tito Boy. No, I like that whole discussion. Ano ang ibig sabihin mo nung at one point naubos ka? Yung, what does it mean? Kasi yung trabaho po namin dito as an artista, hindi naman po siya palaging meron eh. Yeah. So, yung mga times na before po PBB, wala na po talaga akong maibigay. Kahit na 5,000 pesos na para sa akin, bibigay ko na lang sa kanila. Tapos mag-noodles na lang ako, ganun na lang. Ganun yung kaya kong ibigay sa kanila. Tama. Bahala na wala akong kainin, basta sila merong makain. Kasi maliliit man, ako yung gutom ko, kaya ko naman tong tiisin. Yung mga maliliit, ayaw ko kasi na pupunta ka ng school, tapos gutom. Yun yung ano ko, Tito Boy, nilalaban ko talaga sa sarili ko ngayon. Kaya ngayon, I make sure na every week may pagkain ang ref, may supplies kayo dyan, hindi kayo magugutom. Yung pag-aaral nyo na lang yung paghirapan nyo. Yung baon, ako na yan, inad ko na lahat, Tito Boy, para sabihin kung sabihin man ng iba na baka mag-rely sa'yo yung parents mo, I always talk to them. Mami, hindi to madali ha. Mami, nahirapan din po ako. Hingi din po ako ng alalay sa inyo. So, tulong-tulong po tayo dito. Naririnig natin yan sa maraming mga breadwinners, di ba? Hindi ito madali. Pero gagawin ko ang lahat para maayos lang ang buhay natin. Pero do you share? Mag-aral ka. Tsaka ang hirap tulungan ng taong ayaw tulungan yung sarili nila. Tama. At saka, meron bang deadline ang pagiging breadwinner? Mga June, Siguro next year po, 20. deadline, I would say, whatever it takes, as long as I'm able to make them happy, as long as may mabibigay ako, bibigay ako. Parang wala eh, no? Wala. Same po talaga. Wala Galing po talaga. puso eh, oo. Proud na ako, basta stable na sila. Sabi mo nga, isang himala na ang nangyari sa'yo. Isa pa sa mga himala ay ang pagdagsa ng tulong mula sa mga iba't ibang tao. Ayun. Isa yun sa mga binigay sa akin ni Lord. At napakaswerte ko kasi may tumulong sa akin. Pag-usapan nga natin sila, Ate Kay. Unahin natin. Si Shay. Si Shay Cabal Revilla. Okay. Siya po lahat ang gumastos ng ospital at mga medicines ko sa Asian Hospital. Paano kayo Mula day nagtagpo? 1 hanggang ngayon. Hanggang ngayon, pati hanggang ngayon kasi yung expensive na immunotherapy, sinagot din niya 12 days po yun. Napaka-expensive yun. Pero mo, 346,000 isang session. At 12 yun. At 12 po yun. Lahat yan sinagot ni Shay. Oo. Yung ano po, yung immunotherapy yun, yung gamot sa Singapore, na meron na din sa Pilipinas. Okay. Paano kayo nagkatagpo ni Shay? Pamilya po ako ng Gabay Guro. Kami mga performers like Regine Velasquez, sila Paps Fernandez, sila Gabby Concepcion, sila Ogie Alcacid, sila Jonah.
Kami naman po yung mga komedya. Oo, nag-perform ka Nag-perform at doon po. mo na-meet si At Shay. iniikot po namin buong Pilipinas at saka buong Asia para mapasayo ng mga teachers. Si Ma'am Shay po ang puno ng... Ayun. Gabay, Gabay Guro. Guro. Doon kayo nagtagpo. Opo. Napakabait naman. Hindi alam ng marami, pero ang sumasagot sa yung pang-araw-araw ay ang ating kaibigang si Heart Evangelista. Ayun po, napakabuti ni Heart. Si Ma'am Heart, ayun nung nakilala kong may pinanganak na may gintong kutsara sa labi. Kasi bata pa lang po ako, nakikita ko na siya sa... Nag-work ako sa Iyo Singing. Cavite. Ang babait ng mga... Anong tawag doon? Singing Singing cooks and cooks and waiters. Oo. Ang babait nila, ang mga... Si Miss Love, si Miss Oen, si Miss Happy, ayan si Miss Heart. Oo, mga kaibigan din natin yan. Si Happy is a good friend. Naging- So, paano nalaman ni Heart? Paano kayo nag-usap? Ang tumawag yung PA niya kay RJ Frank, manager ni Alan Kay. Tapos, ayun, nag-connect na kami. Nag-usap kayong dalawa? Opo. At tas monthly na po ako binabayaan. Alam ko na buwan-buwan ay may ibinibigay sa iyo si Heart. Maraming salamat, Heart. Heart, thank you so much. Actually, nung si Miss Ye nag-offer ng Asian Hospital, si Miss Heart, inopera niya akong pumunta sa Singapore. Nauna si Miss Ye. Shay, Kaya ayun na lang ang ano ni Miss Heart. Thank you, Miss Heart. mahal ka ng tao. Mahal ka Mahal nila. ako nila. And syempre, At marami pa pong iba. nariyan si Alan Kay, ang iyong Si kaibigan. Alan Kay, of course. Gabi-gabi. Kahit ngayon may sakit ako. Pero kaya pa naman. Kaya ko Okay. magtrabaho kasi okay naman sa doktor. Nagpapaalam ka sa doktor. Opo. Sinasabi mong ikay magpe-perform gabi-gabi. Opo. Okay. Ayan. Tapos si Alan Kay naman po ang nagbigay sa akin ng trabaho. Gabi-gabi, thank you po. Mulat-mula naman, bahagi ng kwento mo sa industriyang ito si Alan. Yes po. Oo. Siya kaibigan ko yung amo. Oo. At marami pang ibang mga tao na tumulong sa iyo. Coco Martin, thank you so much. Sino pa? Si Jolo Revilla. Okay. Sino ba? Lapid, Mark Lapid, Oh. and Lito Lapid. Dito mo marirealize, Ate Gay, no, na sa ating industriya, hindi ka talaga pinababayaan pag nalalaman nila. Kumbaga, naniniwala ko sa kung anong yung tinanim, Tama. yun ang aanihin mo. Nakita ko silang lahat sa panahon na kailangan ko sila, na hindi ko hiningi. Kusa sila dumating sa buhay ko, kusa silang nagbigay, na hindi ako nangingi. Ayun ang ang puso ko. We're back on the show. Kasama po natin Jamie Rivera. I want to start here. There was, I think, an interview na Regine Velasquez granted, and she's talking about yung pagbabago ng kanyang boses. Sabi niya, this is not the exact quote, this is a paraphrase. Sabi niya, dati, ito yung source of joy ko. Yung my voice, you know. But right now, it is also the source of my anxiety. As a performer, as a singer, what are your thoughts? I think this hoarseness of our voices, it all happens to all. It happens to everybody, to all the mostly singers. And as you age, parang nagkakaroon kami ng parang, kumbaga sa brake pads, nagagasgas yan eh, di ba? Parang, kumbaga sa gulong, nagagasgas din dahil kakagamit mo. So same thing with us, yung muscle namin, syempre, and vocal cord, syempre, pag masyado na siyang gamit, you have to rest it. Ganon. And it really becomes a source of anxiety, Kuya Boy. Kasi it happened to me just recently. Ito na yung concert ni Raymond? Yes, Loud with check. Raymond. What happened? Oo. Well, of course, because maraming factors na pinagdaanan. Like, I went on vacation in Vietnam, and then we went to Taiwan, and then after that, I went to America, and then after that, I went to Europe. So it's a combination of climate change or yung mga weather na Changes, paiba, yes. paiba-iba yung mga
yung weather, and at the same time, pagod na rin. So, pag uwi ko dito, talagang ubo na ako. Ubo ko ng ubo. And that's one factor kung bakit naging namalat din ako. Kasi pag yung too much coughing, nakakaano din pala ng ubo yun. Okay. And then another one is because dysphonia ang tawag doon pag meron kang muscle na namagado because I have rheumatoid arthritis. It's an autoimmune disease. If you have rheumatoid arthritis, there's a certain muscle here that really parang ano siya, na inflamed. They get inflamed. So nangyayari itong lahat ng ito sa throat mo, ilang araw pa bago mag-concert? 2 months. Okay. Yes, 2 months before the concert, I wasn't speaking anymore. So nagmeron That was ako required by your doctor na huwag ka muna magsasalita. voice rest. Voice rest. Yes. And the title of the concert, naalala natin, Hey, it's me, so it's you. Ang ganda, hindi ka diba? pwede mawala sa concert. Hindi ako pwede mawala sa concert. Okay, so 2 months, and then what happened? And then 2 months akong din nagvo-voice rest, gano'n. Then February 3, meron na kaming rehearsal, so kailangan ko na ng boses. Gano'n. So sinaksakan ako ng steroids na sa muscular. So dito lang sa muscle, gano'n. Nagkaroon ng konting boses pero hindi ko talaga ma-reach yung mga notes ko. Mataas ang mga songs ko eh. And I couldn't memorize. I'm memorizing mentally lang. But for you to be able to memorize, you have to sing it vocally, di ba? Right. And then, February 10, yun yung final rehearsal namin, wala pa rin lumalabas. The concert was scheduled? 13. Okay. Yun. So, 10, may lumabas ng konti, pero alam mong may anxiety ka pa din. Anxiety mo na pag kumakanta ka na, hindi mo pa rin ma-reach yung ano mo, yung mga highest notes mo, yung mga ganon, konti. Alam mo, to the extent na naiinggit ako sa isang tao na nakakapagsalita ng normal. Ganon. And in the morning, I would say, sound check. Tapos kakanta ko ng something, tapos hindi ko ma-reach. Meron ko nakaka-feel ka na ng depression, nakaka-feel ka na ng anxiety. Siyempre, marami akong ginawa. But first, I have to do, parang due diligence, which is going to the doctor, obeying the doctor's prescription, you know. But I had to pray also. Of course. Di ba? And so, I do not know if you've heard of Saint Blaise. Saint Blaise is the patron saint for people with voice illnesses. Saint Blaise. Saint Okay. Blaise. And so, February 3 was the feast of Saint Blaise. And so I went to the church and have myself blessed by the priest, gano'n. And may ceremony yun eh. So they will put they'll put candles in may between throat. your throat, yun. And they would bless you, yun. Parang intercession, with the intercession of Saint Blaise. Praying for the intercession of Saint Blaise. But this is exactly 10 days before the concert. Yes, 10 days before February the concert. 3. Oo. February 3. So, of course, syempre, ang tinitest dyan sa'yo, hindi naman mangyari the moment that you've received the blessing. Hindi ka naman magkakaroon kaagad eh. You need patience eh. You need the blessings. And you need faith. the faith. Ganon. And true enough, they were asking, wala ka bang ginawa na, wala ba kayong option na i-cancel yung show? Or i-postpone? Postpone? No. First of all, syempre nahihiya ako kay Raymond, Oo. di ba? But secondly, because I knew that on the day itself, I would have my voice back. Why? Oh, because of my faith with the Lord. Okay. I know that He would be there with me on stage. And because it happened to me already before. In 2019, nag-show kami ng The Company. Nawalan din ako ng boses. But I really prayed hard. And of course, with due diligence, going to the doctor, gano'n. Nung concert mismo, lumabas din yung boses ko. So I knew that with this concert, with Raymond, I am confident na lalabas yung boses ko. But I had to do my part.